gawin, Panginoon, bilang mga alagad mo, bilang yung mga lingkod, bilang mga anak mo, Panginoong Diyos. Kaya muli, Panginoon, ikaw po ang mangusap sa aming kalagitnaan. Yes. Dahil sinabi mo kung saan mayroong 2 o 3 na nagtipon sa pangalan mo, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Yes. Hallelujah. Higit kami sa 3, Panginoon. At alam namin, sinabi mo sa iyong salita, na ang iyong mata ay lumilibot sa buong sanlibutan, Yes. seeking where you can show yourself strong. Lord, pakita mo po ang kalakasan mo sa bawat isa amin ngayon, Panginoon. At mangusap ka, tinatanggap namin ang lahat, Yes. Panginoon, na nagmumula sa iyo. Yes. Ikaw po ang matanyag at makita at mabigyan ng lahat ng kapurihan. Yes. Lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Yes. Amen. 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 Hallelujah. No? Unang-una, magpasalamat uli, Pastor Boy, Sister Gilde, sa pangalawang pagkakataon na makapunta ako dito at mangusap. Isa pong malaking karangalan. Alam niyo po, very special ang mga ganitong gawain. Dahil sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang bawat ginagawa ng Panginoon, especially in the Spirit, the works of God are forever. Mananatili. Wala nang ibang pagkakataon na ganito, na we have these people here at this time, yung ganitong mensahe, yung ganitong gawain. Darating ang panahon, we will be remembering, siguro 100 years from now, naalala mo, meron yung nag-service tayo ng ganito noon, because it will remain. Mananatili yung ganitong gawain, maaalala natin ito pagdating natin sa Panginoon. Amen? Amen. Ang pinakamaigsing gagawin natin sa lupa ay ang mabuhay. This is the briefest thing. Ito yung pinakamaigsing gagawin ng bawat tao dito sa lupang ito. Dahil pagkatapos dito, eternity na lahat yun. Nag-aantay kami ni Rowena kahapon, inutusan namin yung isang anak namin na mag-grocery. Nag-aantay kami sa People's Park. Pagdating doon, saktong may nakita akong dating kasama ko sa trabaho. Dating kasamaan ko sa trabaho sa EPSA. Na kasama ko sa lahat ng maraming klaseng kalokohan noon. Hanggang sa pangungupit, sa mga kantin, kakain ka ng libre, hindi ka magbabayad, mga ganong klase na nung nakita ko siya, wala naman akong intensyon na mag-share. So sabi nga ni Sister Ligaya kanina, dapat mag-share tayo. Pero napag-usapan namin yung retirement. Sabi niya, nakuha ko na yung lump sum ko, nag-retire na ako. Wow, magkano naman nakuha mo? Medyo malaki. Sabi, ikaw, mga ilang taon pa bago makuha mo yung retirement mo, sabi niya. Sabi ko, mga 3 taon pa siguro, pero hindi ko na inaasahan na kahit di ko na makuha yun. Kasi darating ang panahon, na sinabi sa Bible, ayan na, nag-share na ako. Sabi sa Bible na darating ang Panginoon, kukunin niya ang kanyang simbahan, kukunin niya ang kanyang mga church. Ayoko na pagdating ng panahon na yon, na kinuha ng Panginoon ang kanyang simbahan, tapos naiwan ka dito, sabihin mo sa sarili mo, ano ba naman si Paring Ricky? Hindi man lang ako sinabihan noon. Kaya ngayon nagkita tayo, sinasabihan na kita. Sabi ko, kung meron kang pagkakataon na kausapin ng Panginoon, sabi ko, kausapin mo siya. Dahil ang tinitignan niya, yung puso mo. Pinadali ng Panginoon, sobra ang pagkakaligtas ng tao, sabi ko sa kanya. Na ang dapat lamang natin gawin, manampalataya ka sa pangalan niya. Kausapin mo siya mamayang gabi, sabi ko. Alam ko, naramdaman ko sa spirito ko na tinamaan siya. Bago siya umalis, niyakap niya ako. Maraming salamat, pare. So tama, dapat mag-share tayo dahil ito yung pinaka maiksing gagawin natin dito sa lupa. Amen. Ito po yung pinaka maiksing gagawin natin dito sa lupa. Ang mabuhay dito. Kahit abutin pa kayo ng 100 taon. Gusto niyo bang 100, mabuhay pa kayo ng 100 years dito? Namatay na lahat yung mga kaibigan mo, wala nang makikipaglibig sa'yo. Ako ayoko na rin Ang darating ang Panginoon, Amen. Sabi nga ni Pastor Boy kanina, di ba, yun ang
pinupuntirya nating lahat ang makarating sa langit. Pero walang gustong mamatay. Amen. Matanda ka na, hirap ka na, dami mo nagsakit, ayaw mo pa rin mamatay. Maraming taong ganun, gusto magbayad pa rin ng kahit na gaano kamahal yung oxygen ilalagay sa kanila, mabuhay lamang sila ng kahit na ilang buwan pa o ilang araw pa. Pero hindi. To be with the Lord is, sabi niya, a lot better. Gusto kong simulan yung mensahe ng Panginoon. Meron kasi siyang sinabi sa kanyang mga disipulo. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo noon, many of you who are standing here right now, sabi niya, marami sa inyo ang nakatayo ngayon dito ang hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang kingdom of God. Many of you standing here will not see death, will not taste death, or will not see death until they see the kingdom of God. Tapos nung nag-resurrect ang Panginoon, kinausap niya si Pedro. Sabi niya, Peter, do you love me? 3 beses yun, naalala niyo? Yes, then feed my lamb. Feed my sheep. Tapos sabi ni Pedro, tumingin siya sa likod, nakita niya si John. Ano naman yung tao niyan? Si John, anong mangyayari? Si John, lagi niyang sinusulat, the apostle whom Jesus loved, di ba? Siya daw yung mahal ng Panginoon. Hindi niya ibig sabihin na siya lang ang mahal. Ang sinasabi niya lang, nakita niya na mahal siya ng Panginoon. Dapat nakita niyo rin sa sarili niyo yun, na mahal kayo ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi ng Panginoon sa kay Peter, ano naman sa'yo kung mananatili siya hanggang sa muli kong pagbabalik. Sabi ng Panginoon, ang naintindihan, sabi ng mga apostles, that's in John chapter 21, ang naintindihan nila, hindi mamamatay si John. Pero ang sinabi lang ng Panginoon, ano ngayon kung kung mananatili siya hanggang sa aking pagbabalik. Ang sinasabi ng Panginoon, maraming tao ang hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang kingdom of God. Si John ang unang-una. Hindi siya namatay. Pinasok siya sa kumukulong langis. Hindi siya namatay. Nag-preach siya. Natakot sila sa kanya. Dinala siya sa Isle of Patmos. Hindi siya namatay. Pero, anong nangyari? Doon niya nakita yung kingdom of God. Naisulat niya yung Revelations, nakita niya, the kingdom of God is coming. Darating ang Panginoon. Yun ang ibig niya sabihin. Doon pa lamang siya namatay. After may sulat niya na yung Gospels niya, yung Revelation. Doon pa lamang siya namatay. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya mamamatay. Lahat tayo, if the Lord is going to delay His coming, lahat tayo mamamatay. Amen. Pero, sabi ko doon sa kaibigan ko hapon, mas maganda nang mamatay ka nang nasa Panginoon ka, kasi patuloy tayong mabubuhay. Kaysa mamatay ka nang wala ka sa Panginoon, patuloy ka pa rin mabubuhay, pero wala ka sa Panginoon. Napakahirap nun. Amen? So gusto kong buksan nyo yung Bibles ninyo. Doon sa sinulat ni John sa Revelations, chapter 11, in verse 17. Akala ko wala pa yung TV natin. Yung pala talagang yung provisions ng Panginoon. Tama lamang yun. Hindi dapat tinitipid ang para sa gawain ng Panginoon. Sabi niya sabi ni Pedro nung may binasag na napakamamahaling pabango sa paanan ng Panginoon. Ano ba naman yan? Waste na yan. Is anything wasted for the Lord? Wala kung para sa gawain ng Panginoon. Bilhin nyo yung pinakamaganda, gastusin nyo yung dapat gastusin para sa gawain ng Panginoon. Amen. Revelation chapter 11, in verse 17 and 18. Babasahin ko muna sa English, tapos nandiyan naman yung Tagalog natin. Saying, we give thanks, O Lord God Almighty, which art and was and art to come, because thou hast taken to thee your great power and hast reigned. In verse 18 sabi niya, and the nations were angry, and your wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that you should give reward unto your servants, the prophets, and to the saints, and to them that fear your name, small and great, and should destroy them which destroy the earth.
na nagsasabi, pinasasalamatan ka namin o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ngayon at naging ikaw ng nakaraan sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at next, ikaw ay naghari. Alam nyo ba na ngayon pa lamang naghahari na ang Panginoon? Amen. Kaya lang hindi tinatanggap ng karamihan sa buong mundo ang kanyang paghahari. Ano? Napakapalad natin na binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na matanggap natin yung paghahari niya. Ano? Yung kingdom come na sinasabi niya, eto mensahe rin kahapon ito dun sa Mid-City. Ano? Kasi ang kingdom come, yung pagdating ng kaharian ng Diyos, ay yun dun sa matanggap natin yung kaharian na yun. Tulad ni John, hindi siya namatay hanggat hindi niya nakikita yung pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, nakita niya na ang Diyos ang maghahari sa puso ng maraming tao. And that is when the kingdom comes. At ang sabi niya, at nagagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala. Sabihin nga natin, gantimpala. Regalo. Amen. No? Gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliit at malaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Merong gantimpala. Sabihin mo nga sa kapatid mo, meron ka palang gantimpala. Ngayon sabihin nyo nga ulit, meron ka nga ba? Ay, meron. Dahil sabi niya, kanino niya binibigay ang kanyang mga gantimpala? Sa kanyang mga banal na propeta. Sa kanyang mga saints. Sabi ng iba, hindi naman ako saint eh. So kung hindi ka saint, you're an ain't. Ain't saved. Ano? Hindi ka pala ligtas. Kasi yun ang karamihan na alam ng maraming tao. Ang banal lamang, ang santo lamang, yung binasbasan ng mga Santo Papa sa Rome. Ano? Hindi po. Ang sabi sa kasulatan ng Panginoon, bawat isa sa atin na nampalataya sa Panginoon at tinawag sa pangalan at palaging tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus ay tinawag na banal. Amen. Amen? Amen. We are called the saints. To everyone who calls upon the name of the Lord everywhere. You know? Palaging tumatawag sa pangalan ng Panginoon, tayo ay banal. At sino pang bibigyan ng gantimpala? Yung may takot sa pangalan niya. Small and great, maliliit at malaki. Small and great, lahat ay may gantimpala. Amen? Amen. Di ba kayo natutuwa doon na mayroon tayong gantimpala? Amen. We have a reward. Our reward is in heaven. Amen? At ang reward na yan, hindi dahil sa righteousness ninyo. Hindi dahil sa righteousness natin. Gusto kong basahin muna natin yung Revelation chapter 22. Punta tayo sa Revelation chapter 22. In verse 12, sabi niya dyan, narito, ako'y madaling pumaparito. Sabi niya in English, and behold, I come quickly. Mabigat na salita, I come quickly. Naniniwala ba kayo na ang bigat naman yung salitang yan? I come quickly. Kasi matagal nang sinasabi yan, I will come. I will come again. Sabi nga ni Peter in Revelations, dating ang panahon, in the last day, sabi niya, marami ang magsasabi, palagi naman sinasabing darating ang Panginoon. Patuloy naman nangyayari ang lahat. Wala naman, hindi naman siya dumarating. Pero alam niyo ba na one day with the Lord is like 1,000 years. Yes. Kapag sinabi niyo, I come quickly, or I will come soon, sa tingin niyo yung isang linggo, kapag nangyari yung soon na yun sa isang linggo, nangyari yung soon na yun? Yes, di ba? Isang linggo, ang bilis eh. Pero one day is like 1,000 years. Kung meron ng 6,000 years, parang mag-iisang linggo pa lamang sa pananaw ng Panginoon yun. Amen.
Sa pananaw ng Panginoon, yung 6,000 years, parang 6 na araw lang. So, pag sinabi niyang, I come quickly, sabi niya, mabigat talaga yun. Hindi maintindihan ng iba. Pero, pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Amen? Yes. Darating siya. And, ang pagdating niya, sabi niya, mabilis, madaling pumaparito. At ang ating gantimpala ay nasa akin. And my reward is with me. Behold, I come quickly and my reward is with me. Paano ang response natin doon? May reward daw siya. Amen. Ha? Amen. Dapat may reward. Kasi alam niyo, no? Nung maliliit pa kami, Excited. tuwing aalis ang nanay namin, lalabas yan, alam namin na pagdating niya, meron kaming pasalubong. Kaya kahit na naglalaro kami, pag lumabas ang nanay namin, alam namin, tatantyahin namin yung oras. Nakaabang kami na darating siya kasi alam namin pagdating niya, meron kaming gantimpala. Excited. Excited, may excitement tayo. Meron ba kayong excitement na may gantimpala? Sinabi ng salita ng Panginoon, Behold, I come quickly and my reward is with me. Amen. 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 At ang sabi niya, gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa sa kanyang gawa. To give to each and every one according to his work. Sino ang gagantimpalaan? Lahat yung may takot sa Panginoon, yung kanyang mga banal, yung kanyang mga propeta. Bakit niya gagantimpalaan? Bakit tayo may gantimpala? Dahil ba napakabuti natin? Dahil ba nandito tayo sa church ngayon? Dahil ba nagbibigay tayo ng malaking tithes and offering natin sa church? Dahil ba tumutulong tayo sa maraming tao? Ang ating katuwiran or ang ating gantimpala ay hindi base sa katuwiran natin. No? Pero yung gawa natin, sabi niya yung gawa, ang gantimpala ay base sa mga gawa. Kaya ang sabi ko kanina, yung mensahe kanina pa lamang from kay Sister Ligaya, to serve. Napakaganda ng word na serve. Pero hindi maintindihan ng maraming Kristiyano ang paglilingkod. Yan ang may gantimpala. Lahat ba ng banal ay pare-parehas ang gantimpala? Hindi. Because equal is not fair. Ano? Naalala niyo yung parable niya dun sa mga talents. Sabi nung isa, Panginoon, binigyan mo ako ng 5, naging 10. Yung sabi niya yung isa, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talent, naging 4. Yung isa sabi niya, Panginoon, binigyan mo ako ng 1, binaon ko. O yan, kunin mo na. Kasi alam ko naman na sakim ka sa mga gantimpalang ganyan . Anong ginawa ng Panginoon? Kinuha niya yung isa, kanino niya binigay? Doon sa may 10 na . Fair ba yun? Panginoon, meron na siyang 10, bibigyan mo pa ng 1. Sabi niya, according to your works. Behold, I come quickly and my reward with me to give to them according to their works. Ano ba yung works natin? Ano ba yung works natin? Unang-una, can you go to Romans chapter 4? In Romans chapter 4, verse 1. Start natin sa verse 1. Sabi niya, ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham? Na ating magulang ayon sa laman, according to the flesh. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay meron sana siyang ipagmamapuri. Meron siyang ipagyayabang. If, sabi niya, if Abraham were justified by works, if he was justified by works, meron siyang ipagyayabang. Kung ang sasabihin natin, Lord, nakita mo naman kung paano ko binigyan yung church na yun.
No? Kung gaano kalaki yung binigay kong yun. At kung yun ang pagbabasya ng Panginoon ng pagbibigay ng justification sa atin upang maligtas tayo, then that is by works. No, that is by works. Pero hindi totoo yun. Na pagdating natin sa langit, sasalubungin tayo ni Pedro at titimbangin niya kung mas mabigat ba yung ginawa natin na mabuti o ginawa nating masama. At kapag mas mabigat yung ginawa nating mabuti, taas ka, thumbs up. Pag mas mabigat yung hindi natin nagawang mabuti, thumbs down, dun ka sa baba. Hindi po totoo yun. No? Because we are not justified by works. Sabi niya tulad ni Abraham. In verse 3, sapagkat ano ang sinabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang ang katuwiran. He believed God and it was credited to him. Righteousness was given to him. Ang katuwiran po natin ay hindi base dun sa mga ginawa natin, kundi base sa ginawa ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sabi niya in 2 Corinthians chapter 5, he who knew no sin was made sin. Siya na walang nagawang kasalanan ay ginawang kasalanan. Hindi siya gumawa ng kasalanan pero ginawa siyang kasalanan. Katulad din natin, hindi natin kailangan gumawa ng katuwiran para maging matuwid tayo sa mata ng Diyos. Maliwanag ba sa atin yun? Naintindihan nyo ba yun? Kaya nga sabi ko sa kaibigan ko kahapon, ang daling maligtas, napakadaling maligtas. Manampalataya ka lamang tulad ni Abraham, nanampalataya siya, naligtas siya, it was credited to him. Righteousness was given to him as a gift. Righteousness is given to us as a gift din. Ano? Huwag tayong madadaya na kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo to. Ano? Para maligtas ka. Yan ang isang napakalaking katuruan na ibinahagi sa atin ng ating mga ninuno noon, kung kaya't ang daming tumalikod sa Panginoon. Dahil ang daming palang dapat gawin para makarating ka ng, or maligtas ka, para makarating ka ng langit. Pero hindi po. Sinasabi lamang ng Panginoon, manampalataya ka tulad ni Abraham. No? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na katuwiran. Ngayon, sa kanya na gumagaway, hindi binibilang na biyaya ang ganti. Amen? To him that works not, but believes on him that justifies the ungodly, his faith is counted for righteousness. Verse 4, now to him that works is the reward not reckoned. Hindi ganting pala yung gumagawa. So, uulitin ko, ang righteousness natin, ang ating katuwiran ay hindi base sa ginagawa natin. Pero ang ganting pala natin ay ibabase sa mga ginagawa natin. Ang gantimpala ninyo ay base sa gagawin ninyo, sa ginagawa ninyo. Amen. Amen. So, meron nga ba tayong gantimpala? Meron. Yes. Meron na nga ba tayong ginagawa? Ano pa yung mga works na dapat nating gawin? I want you to go to Matthew chapter 10. Start natin sa Matthew chapter 10. Actually, pag pinag-aralan nyo yung Bible, ang daming pinagagawa ang Panginoon. Ngayon, ulitin ko lang, hindi pinag-uusapan dito yung kaligtasan ninyo. Amen. Marami ang na-born again. Maraming mga Kristiyano ang tinanggap nila ang Panginoon, pero hindi man lang pumupunta ng simbahan. Hindi man lang nakiki-Bible study. Hindi man lang nag-share ng word. Kumpara dun sa mga merong na-born again, tulad ni Sister Ligaya, biruin mo, galing siya ng Sunday school. Bunga ng Sunday school. Mula, ibig sabihin, bata pa lamang. Naglilingkod na siya. Hanggang ngayon, mag-ilang taon na siya, itong birthday niya, naglilingkod siya sa Panginoon. Ngayon, magiging parehas ba yung gantimpala niya doon sa isang Kristiyanong ayaw man lamang or darating lamang sa simbahan tuwing
Pasko, dahil may ayuda pag Pasko. Ano? Pag anniversary, may ayuda uli pag anniversary, may kainan. Parehas nga ba magigantimpala nun? Hindi po. Ano? Kaya nga sabi niya, to give to every man according as his work. Kung ano yung kanyang ginagawa. In Matthew chapter 10, in verse 40, sabi niya, he that receives you, ang tumatanggap sa inyo, ay ako ang tinatanggap. Alam niyo, ang Diyos, ang ating Panginoon, ay napakahalaga sa Kanya tawag natin dito. Napakahalaga sa Panginoon yung nawala sa isip ko yung word na yun. Pero yung gusto kong sabihin, mahalaga sa Panginoon yung pagtanggap, yung tinatanggap. Sabi niya, ang sino mang tumanggap sa inyo, ako ang tinanggap. At ang tumanggap sa akin ay tinanggap ang nagsugo sa akin. At ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa pangalan ng propeta, ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. Delegation. Ano? Delegation nga ba yung word ko? Sabi ng Panginoon, kung sino ang tumanggap sa inyo, ako ang kanyang tinanggap. At ang tumanggap sa akin, ang tinanggap niya, yung nagsugo sa akin ng Diyos Ama. Amen? He is very keen on delegation. Actually, kung maalala niyo si Paul, ano? Nung nagpakita ang Panginoon sa kanya, sabi ng Panginoon sa kanya, Paul, o Saul, no? Saul, Saul. Sabi niya, why are you persecuting my church? My church. Actually, hindi. Pero ang pinapersecute ni Paul, yung church. Pero ang sabi niya, bakit mo ako? Why do you persecute me? So, sa Panginoon yung dinelegate niya. Kapag sinugo niya, halimbawa si Pastor Boy, sinugo niya na manguna ng simbahan dito sa BGH. Ano? Kayo na mga tumanggap sa kanya, bilang pastor niyo siya dito, ang tinanggap niyo ang Panginoong Jesus. Amen? Dahil sinugo niya eh. Napaka-importante sa Panginoon yung isinugo niya at tinanggap mo. Siya ang tinanggap mo, sabi niya. At yung doon sa last phrase niya, no? Balik ka nga doon sa verse 41. Sabi niya, ang tumanggap sa isang propeta, dahil sa pangalan ng propeta, ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. The reward of a prophet. Kapag tinanggap mo raw ang isang propeta, dahil siya isang propeta, tatanggap ka rin ng ganti or reward ng isang propeta. Verse 42. At sino man magpainom, tama ba? At ang tumanggap sa isang taong matuwid, righteous, dahil sa pangalan ng isang taong matuwid, ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. At sino man magpainom sa isa sa maliit na ito, ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo ay hindi mawawala ang kanyang gantimpala. Hindi lahat ng mga Kristiyano ay nabigyan ng ministry na magsalita. Amen? So paano naman yung hindi nabigyan ng pagkakataon na nabigyan ng gift na mag-share ng word? Wala siyang gifting ng pag-share ng word. Paano? Di wala naman siyang gantimpala. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino man, kahit yung magbigay lamang ng isang basong tubig. Actually, dun sa Mark, yung translation niya sa Mark, because you belong to me. Dahil kayo ay sa akin, sabi niya, hindi mawawala yung kanyang gantimpala. Amen? Amen. Si Rowena po, talagang mahiyain yan mula pa noon. Kapag mga crowd na ganito, nanginginig ang boses niya kapag nagsalita. So, hindi ko naman siya mapilit na
as a pastor's wife, dapat nag-share ka ng ano. Hindi niya nga gift eh. Pero alam niyo ba na kapag dating na ng paggawa ng mensahe, hindi niya ako i-istorbohin. Ginagawa niya lahat ng dapat niyang gawin sa bahay nang hindi ako ini-istorbo. Sa tingin niyo, natulungan niya ako? Natulungan niya yung isang lingkod ng Diyos? So, magkakaroon kaya siya ng gantimpala? Anong gantimpala niya? Patulad din ng gantimpalang ibibigay sa akin. Amen. So, ang sinasabi ko lamang sa inyo, ang paglilingkod. Tinutulungan niyo ba si Sister Ilde dito sa gawain dito? Tinutulungan niyo ba si Pastor Boy? O kailangan ipukpok lahat ni Pastor Boy sa inyo yung dapat niyong gawin? O meron kayong kusang loob na, Pastor Boy, ako na nga po ang gagawa ng lineup sa Sunday. Kayo na lamang po magpakanta. Meron pa nagsabi sa inyo na, Pastor Boy, ako po mag-welcome sa mga guests natin. Mga darating na mga church members. Ang bawat paglilingkod natin, ang bawat paglilingkod natin na galing sa ating puso para sa Panginoon. Dahil tumulong tayo sa gawain ng Panginoon, meron at merong gantimpala yun. Amen. Maraming gantimpala ang ibinibigay sa atin sa Bible. Marami. In Matthew chapter 6, yung pagbibigay ng alms. Hindi ko na ibigay yung verse na to, pero naalala ko lang. Gusto kong basahin. Gusto niyo ba sa okay lang ba sa inyo sa English ko binabasa? Or, naalala ko lang to, Matthew chapter 6. Sabi niya, in verse 1, take heed that you do not your alms before men. Alms, yung tulong, yung limos. Huwag niyong pabayaan na ang yung mga limos, basahin ko nga sa Tagalog. Meron Tagalog din dito. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Otherwise, you have no reward of your Father in heaven. Kapag daw naglimos kayo at ipinapakita nyo sa maraming tao, wala na kayong reward. So may sinasabi ang Panginoon paano tayo tatanggap ng reward at paano hindi tayo makakatanggap ng reward. Una, yung sinabi ko na, yung binasa natin kanina sa Matthew chapter 10. Yung pagtulong nyo sa isang matuwid, sa isang lingkod ng Diyos. Sa pagtanggap nyo pa lamang doon, meron na kayong gantimpala. Ngayon sabi niya naman, kapag tumulong, naglimos naman kayo, at ipinakita nyo naman sa lahat, sabi niya, actually dito, tutuloy ko kaya nga kapag ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak o trumpeta. Huwag mong patutulugin ang iyong trumpeta sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mapag-imbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila ay mga kapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang ganti. They already have the reward, sabi niya. Meron na silang reward. Kaya nga, bakit meron dyan? Ba't nagkakaguli mga tao? Nandyan si ganito, siguro. Nandyan si senator, nandyan si congressman, namumudmud ng ayuda. They already have the reward. Wag daw natin patutunugin yung ating pakakak kung tayo ay tutulong. Amen. Sabi niya, in verse 4, upang ang inyong paglilimos ay malihim, or verse 3, datapwat, kapag ikaw ay naglilimos, ay huwag malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kamay, ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim. At ang iyong Ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Actually, in the original, sabi niya,
He will reward you openly. Ano? Kapag naglimos ka, ano? Tumulong ka at hindi mo ipinagkalat na tumulong ka. Sabi niya, ang Diyos kapag gagantimpalaan ka niya, ipagkakalat niya. He will reward you openly. Ano? Napakaganda, di ba? Na bibigyan tayo ng gantimpala ng Panginoon at ipakakalat niya sa iba. Yung gantimpala, ipapakita niya sa iba na meron kang gantimpala sa ginawa mo. Amen. Amen. At kapag kayo'y nagsidalangin, sabi niya, huwag kayong gaya ng mga mapangimbabaw, sapagkat iniibig nila na magsidalangin ng patayo sa sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y magkita ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Even in prayer pala, huwag tayong kumbaga pasikat na, wow, ang haba ng prayer ni pastor. Wow, ang ganda naman ng prayer ni sister, ni brother. Ano? Sabi niya, you already have your reward. Ano? Pero anong sabi niya? Kung paano daw tayo mananalangin? Datapot, kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Amen. Even in prayers, kailangan pala talagang hindi tayo yung bang nagpapakitang pakitang gilas lamang. Ha? Kasi ang sabi nga ng Panginoon, man looks at the outward appearance. Oh, galing naman mag-pray ng pastor ngayon. Very anointed yung prayer niya. But God looks at the heart. Puso lahat sa Panginoon. Kaya sabi ko sa kaibigan ko kahapon, balik-balik ako dito sa kaibigan ko ito, sabi ko sa kanya, kapag nakita ng Diyos na tama yung puso mo, yung panalangin mo, sabi ko sa kanya, hindi mo kailangan pagsikapan na ayusin yung buhay mo dahil siya mag-aayos ng buhay mo. Sabi ko sa kanya. Ano? Dahil totoo yun, ilang beses kong sinubukan din na ayusin ang buhay ko. Nung binata ako, ilang beses kong sinubukan alisin ang paninigarilyo. Lakas kong manigarilyo noon. Lakas kong uminom. Lakas kong lahat ng klase ng bisyo. Ilang beses kong pinilit na alisin pero hindi ko maalis-alis. Maalis ko siguro isang araw. The following day, ayan na naman. Pero nung sinabi ko, sabi ko, nasabi ko doon sa isang Kristiyano na nag-share, narinig ko, supervisor ako ng isang kumpanya doon sa EPSA noon, yung isang OJT na Christian, nag-share siya, sabi ko sa kanya, galing sa puso ko, sabi ko, alam mo, gusto ko makilala yung Diyos na sinasabi mo niya. Pero galing sa puso ko yun, na lumabas sa bibig ko. Pagkatapos nun, sunod-sunod na yung mga pangyayari sa buhay ko na, sabi ko, Lord, December, ignorante pa ako, wala akong alam sa salita na pa. Sabi ko, magba-birthday ka naman. Regalo ko na sa iyo itong lahat ng bisyo ko, tanggalin mo. Kinaumagahan nun, hanggang ngayon, hindi na ako nagbisyo. Inalis ng Panginoon yung bisyo kong yun. Hindi ako nagsumikap. Siya mismo ang nag-alis. Sabi ko sa'yo, magkukulat ka na lang isang araw, ibang tao ka na. Amen? Kaya nga, yung panalangin natin, kapag nakita ng Panginoon na galing sa puso, hindi tayo nagyabang, sabi niya, meron tayong gantimpala. Amen? Matthew chapter 5. Naibigay ko ba yung Matthew chapter 5? Verse 11. Ayan. Mapapalad kayo kapag kayo'y inaalimura. Ano yung ibig sabihin inaalimura? Mura. When you are persecuted. Persecuted. No? Blessed are you when you are persecuted. At kayo'y pinag-uusig, yan, persecuted, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masasama na pawang kasinungalingan dahil sa akin, sabi ng Panginoon. Maggalak kayo at magagsayang totoo o magsaya sapagkat malaki ang ganti niyo sa langit.
Great is your reward in heaven. Amen ba? Amen. Napakalakas na amen yan. Amen. Great is your reward in heaven. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nanguna sa inyo. Sa tingin nyo, madali yun? Kaya pa natin yun na kapag may nagsalita ng masama sa inyo, hindi kayo maapektahan? Kaya nyo bang magsaya? After how many Kaya mo ba sigaw? Praise the Lord. Pastor, alam ko, Pastor Boy, nakita ko, may dun sa Facebook. Alam ko, ikaw pinatatamaan nun. Nabasa ni Pastor Boy, ako yata yun. Kaya niya kayo magsaya? Napakahirap din, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, magsaya kayo dahil malaki yung ganti nyo sa langit. Amen. Amen. So, hindi dapat tayo sasamaan loob dahil, sabi ko sa inyo, pinakamaigsing gagawin natin dito sa lupa ay yung mabuhay ng matuwid dito. Mabuhay tayo ng matuwid. No? Maigsi lamang yun. Hindi magtatagal, mawawala lahat yun. Huwag na nating pagkaabalahan ng enerhiya natin, ng lakas natin, yung mga bagay na makasasama sa atin. Sabi niya, magsaya kayo, magkalak kayo. And, yan ba yung last verse ko na binigay? Meron ba po? Matthew 16. Okay. Bago tayo pumunta doon, ano? Sige. Nandiyan na tayo. 27. Matthew 16:27. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalatian ng kanyang ama, na kasama ang kanyang mga anghel. At kung magkagayo'y bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang gawa. Ito yung gusto kong iwan sa inyong lahat, iwan sa ating lahat. Sa ating lahat ito kasama ako dyan. Ayon sa ating gawa. Sabi ng iba, you are not justified by works. Totoo yun, we are not justified dun sa mga works natin. But we are rewarded for our works. Ang sabi niya in the book of Revelations, I think that's in chapter 15, sabi niya, and their works follow them. Their works follow them. Ang mga ginagawa natin, sasama sa atin pagdating natin sa langit. Amen? And sabi ko sa inyo kanina, ang lahat ng ginagawa ng Panginoon, especially in the spiritual realm, sa spirito, it will abide forever. Mananatili yun forever. Maaalala ng lahat. Naalala niyo ba nung nagpakanta si Pastor Boy, yung ganitong service natin noon? Kung paano nag-flow talaga yung Holy Spirit habang kumakanta tayo. Tumayo lahat yung mga balahibo natin. Naalala niyo ba yung mga ganong maalala natin? Because it will abide. And our works will follow us in heaven. Amen? Amen. Masaya ba kayo na meron tayong kanting pala? Amen. Ngayon pa lamang. Amen? Magsaya na tayo sa ating Panginoon. Amen? Let us thank the Lord. Let's bow down our heads and thank the Lord. Hallelujah. Panginoong Diyos, maraming salamat, Panginoon. Alam namin, darating ka dahil nangako ka, Panginoon, na darating ka. Yes. At higit na napakaligayang kasama ng mensaheng darating ka, Panginoon, ay kasama ang gantimpalang ibibigay mo sa bawat isa, Panginoon, ayon sa kanyang ginawa. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala mong ito, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, pagkakataon pa na makagawa, Panginoon. Makatulong kami, Panginoon, para sa iyong kaharian. For your kingdom, Lord. Alam namin, ang buhay namin dito sa lupang ito ay pag-iensayo, Panginoon, kung paano kami mamumuno kasama mo, Panginoon. Yes. Lord, ngayon pa lamang, ang lahat ng gawain namin, Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, ikaw po ang siyang manguna. Bigyan mo po ng kalakasan ng bawat isa, lakas ng loob, kakayanan, Panginoon, lakas ng pangangatawan, at pananampalataya, Panginoon. Yes. Na magawa namin, Panginoon, ang lahat ng dapat namin gawin. Yes. Lahat ng ipinaputos mo, Panginoon. Lalong-lalo na maitanyag ang iyong pangalan. Yes. You said in your word, Lord, the
gospel shall be preached in all the world, and then the end will come. Darating ka, Panginoon. Lord, napakasaya po na malaman namin na meron kaming lugar sa iyong ubasan. In your harvest, especially in the last days of harvest, Panginoon. Ito po yung huling mga araw, Panginoon, ng pag-harvest mo, Panginoon, ng iyong mga lingkod. At napakaganda, Panginoon, na ipakita mo sa amin na kasama kami sa gawain mong ito, Panginoon. And you promised, Lord, you will be with us. You will work with us. Yes. Even unto the end of the ages. Yes. Yun pa lamang malaking pagpapala sa amin, Panginoon. Malaking pangako, Panginoon, sa amin yun na kasama ka namin. Yes. Wala kaming dapat ikatakot dahil kasama ka namin, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang mga anak na nandito ngayon. Yes. Ang bawat isa, Panginoon, na nakarinig, Panginoon, ng salita mo ito. At ang mga makakarinig pa ng mensaheng ito sa pamamagitan ng mga anak mo, Panginoon. Sa pagkalat nila ng mga mensaheng mo ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na makasunod kami sa lahat ng gagawin namin. Ikaw, Panginoon, ang siyang maluwalhati. Yes. Ikaw ang mataas, Panginoon, palagi. Yes. Dahil ikaw lamang ang nararapat na makatanggap ng lahat ng kapurihan, Yes. lahat ng pasasalamat. Yes. At lahat ng ito ay aming tinataas sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat. Thank you, Pastor Ricky.